Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga. At kaya po ako ang huling magpipreach ulit para sa ating Roman series. Kasi di na ako pinayagan eh. Para isang buwan akong di nakapag-preach din ng Roman series. Di na nila ako pinayagan, nila Pastor Jim, na tumanggi ulit. So, ayun, nandito ako. Pagbigyan nyo na lang ako. Oh, di po ako magsasorry pero pagbigyan nyo na lang po ako dahil mag-overtime po ako ngayon. Dahil late po kayo dumating. Ayan, joke lang po. Pero, ayun, dahil last part na natin, part 30 na tayo sa ating series ng Romans. Ang tema natin, wag natin kakalimutan, na to know, live, and disciple. So, bago ako mag-start, magpaparecite muna ako. Okay lang ba? Dahil part 30 na tayo, meron ba naka-memorize dito ng mga title natin? From part 1 to part 13? Kahit tatlong. Baka may mga... Ayun na, naglalabasan na sila ng notes. So. Sinong naka-memorize? Meron ba? Meron ba? May nakakaalala ba? Part 1. Ano yung part 1 natin? Sino kaya makapagsabi? Part 1. Part 1. Tuwek. Part 1 po. Ano po yung part 1? Pagsuko, ano to? Tama, di ba? Yung title po. Sige po. Sino? Sino ba? Si Pastora daw. Ano po? Sino? Nakakaalam ng part 1. Ayan, si ate daw. Buhay ng mananampalataya. Ayan, buhay ng mananampalataya. So, yung number 2, madali lang yan. Ano yung part 2 natin? Nang kabaliktaran lang yan. Ano yung pangalawa? Walang pananampalataya. Tama. Yung pangatlo naman. Ano yung pangatlo natin? Kapangyarihan ng pananampalataya. So, hindi ko na, sobrang dami kasi nun, no? So, hindi na natin ni-isa-isahin. Pero alam niyo po ba, to have illustration lang para sa ating Romans, para mas maunawaan natin at ma-recall lang tayo kung ano ba yung mga nangyayari sa part 1 hanggang 13, ano ba yung mga dapat nating mapansin doon. So, kung mapapansin natin sa chapter 1 to verse 1 to 17, makikita natin doon yung personal na sulat ni Paul, kung paano siya nagpakilala, bilang siya si Paul, kung paano siya naglilingkod sa Panginoon. At doon natin nakuha yung pinaka-verse natin, yung sa verse 16 to 17, right? Ano yung tinutukoy doon? Yung pinaka-main point doon? Na yung sa pamamagitan ng pananampalataya natin, manampalataya ka lang sa Panginoon, tayo ay maliligtas, right? Ngayon, pagdating naman pa-show nga po pala, nakakalimutan ko yung ibang chapter. Ayan, pagdating naman ng chapter 9 to 11, hindi ko na-explain lahat yan, baka mahirapan kayo. Pero at least may reference kayo. Ay pagdating ng chapter 1 verse 18 to chapter 8 verse 39, nakita natin doon yung saving sinners, right? Napansin niyo po ba yun sa pag-aaral natin? Pinapakita doon na tayo, yung justification, pinaliwanag sa atin kung ano yung sanctification, kung paano tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya yan yung laging title natin. Kaya lagi siyang kasama doon sa title natin, yung pananampalataya. Kasi ito talaga yung binabahagi sa Romans. Ito talaga yung main point sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Tayo ay maliligtas. Okay? So pagdating naman sa Romans chapter 9 verse 11, chapter 9 hanggang chapter 11, napansin naman natin biglang nagbago. Una, sobrang tontuwa tayo. We are justified, sanctified tayo. Tapos biglang bakit biglang naging patungkol sa Israel? Bakit about concerning Israel naman ang dating ng chapter 9 hanggang 11? No? Pero natutunan natin doon kung paano yung ating Panginoon, kung paano niya patuloy na pinoprotektahan ang Israel. At paano natin mai apply yun sa buhay natin? Dahil doon sa mga karanasan, yung mga ginagawa ng Israel, kung paano nililigtas ng Panginoon ang Israel, naranasan din natin yun.
pinakita doon sa chapter 9 to 11. And then pagdating naman ng chapter 12, verse 1 hanggang chapter 15 to 13, last Sunday, patungkol naman sa concerning Christian conduct. So kung gusto mo talagang literal na, ewan ko tama yung term, yung masampal ka talaga ng katotohanan, kasi dito sa mga chapter na to, binabanggit talaga yung pagiging tamad mo, kung ano yung ugali mo, binabanggit talaga. So, kung gusto mong ma-remind ka sa lagi mong ginagawa sa araw-araw na pamumuhay mo, balikan mo lang tong chapter na to. And then, ngayon, nandito na tayo sa ating conclusion dahil patapos na tayo sa Romans natin, sa Romans series. Sino dito nakakumpleto? Ayan, sila. Dito sa side na to, sila Pastor James, sila Pastora Sara. Yes, no? Sa iba naman, di naman namin dinidisregard yung iba. Nakakatuwa po na nakakadalo kayo dito kahit hindi nyo man nakumpleto. Pero mahalaga talaga na kahit chapter lang ng Romans, napapakinggan natin. And balikan na lang natin sa ating bahay, basahin na lang natin eventually yung mga hindi natin naabutan dito sa Sunday service. And dito tayo mag-sisimula. At ang title natin para sa ating conclusion ay pa-show po. Ayan, maglilingkod hanggang wakas dahil pag-ibig niya ay wagas. At makikita natin yan dito sa mga chapter. Sa mga apat na points po ang pag-aaralan natin. And sa chapter 15 na to and to 16, makikita natin dyan kung paano ba dapat tayo maglilingkod ng wagas dahil ang pag-ibig na ang Diyos ay wagas. So, bago po tayo magsimula, hayaan niyo po na ako'y manalangin para sa ating pasisimula. Tayo po yumukot at manalangin. Aming Diyos, Ama, maraming salamat. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy kami, Panginoon, nagpapakumbaba, humingi, Panginoon, ng iyong habag, Panginoon, sa amin. Panginoon, aming panalangin, matutunan naming mabuti, Panginoon, ang Romans. Kung paano, Panginoon, isinulat to ni Paul para sa Rome. Ganon din namin, Panginoon, unawaing mabuti, Panginoon, kung paano ka nagmamahal sa amin ng wagas at tumatakto sa puso at isip namin, Panginoon. Maraming salamat sa oras na ito, Panginoon. Maghari ka sa puso ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So may tanong ako dyan. Sa tingin nyo ba, ano ba yung parang balik ng isang taong nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos na wagas? Sa tingin nyo, ano ba yung dapat niyang gawin? Kung nakakaranas ang isang tao o yung nakakaranas ang isang Christian ng pag-ibig ng Diyos na wagas, ano dapat yung maging response niya? Diba? Actually, napag-usapan nga namin kanina Pastor Robert kasi si Pastor Robert mamaya magpipreach. If gusto nyo rin mapakinggan yung side naman ni Pastor Robert, pwede po kayo umattend mamaya. Pero napag-usapan namin kanina, ang hirap ng title. Ba't yan yung title? Maglilingkod ng wakas, kaya ba natin yun? Hanggang wakas, maglilingkod ka hanggang wakas. Kaya ba natin yun? Alam niyo po yung tinutukoy sa atin na hindi lang dapat talaga tayo maglilingkod tuwing madali lang o tuwing masaya lang. Maglilingkod tayo kahit nahihirapan na tayo, napapagod na tayo. Iyon yung tinutukoy natin sa title ngayon. And ang Panginoon natin, nagmamahal siya sa atin. Yung pag-ibig niya sa atin, wagas. Nagsakripisyo siya para sa atin. Ginawa niya ang lahat para sa atin. Ano pa yung simpleng kapalit lang na paglilingkod natin sa Kanya ng wakas hanggang wakas. Kaya ba natin yon? Amen po ba? Kakayanin po ba natin yon kahit mahirap, kahit nakakapagod? Kakayanin po ba natin yon? Amen po ba? Ayan, so mag-start na tayo sa ating point 1. Ang ating title sa point 1 ay pagiging tapat. So makikita natin dito sa part na to, sa verse 8 hanggang 13, yung pagiging tapat ng ating Panginoong Hesus. So hayaan niyo pong basahin ko siya para sa inyo from verse 8. And kung gusto niyo pong makasabay sa aming reference ng version,
you can download po sa Biblia app yung Pinoy version, or kung may Pinoy version kayo na Bible, mas okay po. Yan, sige po. Simulan ko na po basahin para sa inyo. Sinabi ko sa inyo na dumating si Christ bilang servant ng mga Jews para ipakita na tapat ang Diyos at tumutupad siya sa mga pangako niya, sa mga ancestor nila, at para magpuri ang mga Gentiles sa Diyos dahil naawa siya sa kanila. Gaya ng nakasulat sa Scripture, pupurihin kita sa gitna ng mga Gentiles, kakanta ako ng mga papuri sa iyo. At sinabi ulit sa Scripture, magsaya kayo mga Gentiles, magsaya kayo kasama ang bayan ng Diyos. Nakasulat pa, purihin ang Panginoon, kayong lahat ng mga Gentiles, magpuri sa Kanya ang lahat ng mga tao. At sinabi pa ni Isaiah, may ipapanganak galing sa lahi ni Jesse. Magiging leader siya ng mga Gentiles at siya ang magiging pag-asa nila. Pinagpipray ko sa Diyos ang source ng pag-asa, na sana talagang maging masaya kayo at panatag dahil naniniwala kayo sa Kanya para mas lalong lumakas ang pag-asa nyo sa tulong ng kapangyarihan ng Holy Spirit. So, isa-isay natin siya. Binasa ko lang muna para sa inyo. So, nakita natin dito yung pagiging tapat ng Panginoon sa mga pangako niya from sa ancestor niya, kila Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Pinatunayan niya to sa New Testament na nangyari itong mga pangako niya sa pamamagitan ng pagdating nino ng Panginoong Hesus. Si Jesus ay dumating bilang alagad o lingkod. Kasi alam niyo po ba, alam ko na ulit na to or na bahagi na sa atin to, na ang Jews kasi, mga Jew, in-expect nila ibang tao. Hindi naglilingkod, hindi servant. Ang na-expect nilang dumating ay parang superhero or parang hari, politician man yan. Yun yung ina-expect nila. Pero yung dumating na magliligtas sa kanila ay yung mag-servant na maglilingkod para sa kanila. 'Di ba? Iba yung atake ng Panginoon para dito na iligtas sila. Yun, dahil doon natupad yung katotohanan ng Diyos. Ibig sabihin, ang pangako ng Diyos sa mga ninuno niya noong sa panahon ng Israel, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, ay hindi niya nakalimutan. Tinupad ito ni Jesus nang siya'y naging tao, Hudyo at sumunod sa batas. At alam niyo po ba na walang ibang nakasunod sa batas kundi ang Panginoong Hesus lang. Lagi po nating tandaan yan. At namuhay yung Panginoon natin ng ganon. Paano ba natin ito may apply sa ating panahon ngayon? Tayo po ba? Ano yung pwede natin matutunan dito? Paminsan kasi, di ba, may mga fake news. Nakakala natin, wala nang pasok pero meron pala. Hindi pala ganon, di ba ganon? Kala natin, nakakaranas tayo ng mga broken promises. And alam natin yung mga tao nakakalimot yan. Pero yung Panginoon natin, hindi siya nakakalimot. Kaya pinapakita niya dito na siya ay tapat at papatunayan niya sa atin na yung mga pangako niyang na binigay sa atin ay gagawin niya. Sabi nga doon sa verse 9, di ba? At para magpuri ang mga Gentiles sa Diyos, dahil naawa siya sa kanila, gaya ng nakasulat sa Scripture, pupurihin kita sa gitna ng mga Gentiles. Kakanta ako ng mga papuri sa iyo. Again, inuulit natin, from chapter 1 pa lang, sinasabi na to, na hindi para sa Jews lang ang kaligtasan, kundi maging sa Gentiles. At kasama tayong lahat doon. And sa panahon natin ngayon, hindi lang tayo na nandito, kundi para sa lahat na nasa paligid natin ang kaligtasan. Kaya ipinapakita dito na ang habag ng Diyos ay para sa lahat. Pinili ng Diyos na iligtas pati ang mga dating malayo sa Kanya. So, dating malayo sa Kanya, kahit sino pwede. Minsan feeling kasi natin na hindi yan karapat-dapat o hindi ako karapat-dapat. Or grabe yung past niyan eh. Loko-loko yan yung past niya eh. Ba't ko ililigtas yan? Ba't ko babahagian yan? Bakit yan magiging parte ng kaligtasan? Pero lagi natin dadaan, kung kaya kang abutin ng habag ng Diyos,
kaya rin niyang abutin ang ibang tao. Paulit-ulit din namin sasabihin sa inyo na hindi dahil sa gawa natin, hindi dahil sa mga ginagawa nating kabutihan, dahil lang to sa habag ng Diyos, kaya tayo naliligtas. And huwag tayong mamimili kung sino lang ang dapat nating lapitan o share ng gospel. Lahat may chance, kahit gaano pa kalala ang nakaraan yan. Lahat may chance, kahit gaano pa kalala ang nakaraan yan. So, tapingin mo yung katabi mo, alam mo na, sharean mo na yun. Sharean mo na yung kaaway mo. Lahat may chance po talaga. Sa ayaw at gusto natin. Lahat may chance sa kaligtasan ng Panginoon. And sabi sa verse 10, magsaya kayo mga Gentiles, magsaya kayo kasama ang bayan ng Diyos. So, pinapakita dito na inaanyayahan ni Paul o ng Diyos yung mga hintil na makisaya at makiisa sa mga Hudyo sa pagpupuri sa Diyos at kaharian ng Diyos. Walang division, walang kami-kami lang. Ito tayo. Paano natin ma-apply ngayon to sa panahon natin? Dito sa church natin ngayon. Na tama ba sa tingin nyo na tayo-tayo na lang? Tingnan nyo yung katabi nyo. Bago ba yan? Pabayag ba tayo na kami-kami na lang? Kami-kami na lang mga youth, kami-kami na lang mga tatay, kami-kami na lang mga nanay, kami-kami na lang mga, wala pala yung mga children, pero sila-sila na lang din mga every Saturday. Pabayag ba tayo? No? So tayo, kung sila nga inaanyayahan sila, and tayo sana maging welcoming tayo, na tayo nakakakilala sa Panginoon, tayong parte na, matagal na tayong parte ng sambahang ito. Sana, kapag may bago, maging welcoming tayo, huwag niyong tayo-tayo na lang. Sama natin sila. And sa generation ngayon, yes, magigets natin yung, ano bang generation na ngayon? Gen Z? Ano yung next? Alpha? Iba-iba na sa mga kananayan pa, iba pang generation sila, sa mga matatanda, iba na yung generation. Pero hindi sana maging hindrance yung generation na yun para hindi tayo yung maging tulay sa pag-aanyaya sa kanila na makisama sa atin sa pagpupuri sa Panginoon. And sabi sa verse 11, purihin ang Panginoon, kayong lahat ng mga Gentiles, magpuri sa Kanya ang lahat ng mga tao. So, isang paalala sa atin na lahat ng bansa, lahat ng tao tinatawag para magpuri sa Diyos. Ang Diyos ay hindi lang para sa isang grupo. Again, hindi lang para sa grupo na to. Hindi lang para sa simbahan na to. Kundi para sa lahat ng tao. So, tayo na nakakarinig na salita ng Panginoon, tayo naman, pag lumalabas tayo, sana may nangyayari. Sana nababahagi natin ang salita ng Panginoon. Di nga dapat sana dapat na ibabahagi natin ang salita ng Panginoon. Ang buhay Kristiyano ay hindi lang personal. Ito ay dapat nakikita at naririnig ng iba. Agree po ba kayo? Dapat nakikita. Hindi lang nakatago na Christian ka. Dapat nakikita sa galaw, sa action mo, na naglilingkod ka talaga sa Panginoon. Katulad nga sinabi, ang buhay Kristiyano ay hindi lang personal. So, paano mo pinupuri ang Lord sa daily life mo? Ngayon, tanongin mo yung sarili mo. Paano ka nagpupuri sa Lord sa daily life mo? Sa araw-araw mo na ginagawa. Nagtatrabaho ka man, nag-aaral ka man. Ano ba yung mga ginagawa mo sa araw-araw? Sa generation, and sa generation ngayon, sobrang parang focus tayo sa sarili natin masyado. Parang ang term nga is selfie-focus eh. Pero dapat talaga God-focus. Ipahayag natin siya, hindi lang sa bibig, kundi sa buhay natin.
Hindi lang purong salita-salita, bahagi ng bahagi, pero yung pamumuhay mo naman, pag nakikita ka ng mga binabahagian mo, share yan ng gospel, Christian yan napipreach yan dun sa taas, oh. Pero, ayun, yung buhay naman, ibang-iba. Ayun, pagbigyan nyo na po ako, dahil matagal naman po akong dinapag-preach, mag-sermon lang ako ng medyo matindi, Medyo marami-rami rin ito, kaya tibayan nyo lang po yung puso nyo. And sabi sa verse 12, may ipapanganak galing sa lahi ni Jesse, magiging leader siya ng mga Gentiles at siya ang magiging pag-asa nila. So, ito yung hula mula kay Isaiah na tumutukoy kay Jesus na siya ang root of Jesse. Si Jesse ang ama ni David. Ibig sabihin, si Jesus ang Messiah na maghahari sa lahat ng tao, lalo na ang mga hintil ay magkakaroon ng pag-asa. So noon pa man, sa book pa lang, sa buhay pa lang nila Isaiah, sa Old Testament pa lang, so meron na talaga na pre-predict na nila yung pagdating ng Panginoon. At nangyari nga yun sa Old Testament at napatunayan yun na tapat ang Diyos sa kanyang mga sinasabi. So si Jesus lang ang tunay na pag-asa ng mundo. Lagi natin tandaan din yan, si Jesus lang ang pag-asa ng mundo. Lahat ng bagay sa mundo ngayon ay temporary, pera, success man yan, status, kahit relationship. Pero si Jesus lang ang hindi magbabago. Sabi sa verse 13, pinagpipray ko sa Diyos, ang source ng pag-asa, na sana talagang maging masaya kayo at panatag dahil naniniwala kayo sa Kanya para mas lalong lumakas ang pag-asa nyo sa tulong ng kapangyarihan ng Holy Spirit. So, ito ay isang panalangin ni Paul, no? Sabi nga niya dyan, pinagpipray. Panalangin ni Paul na para sa mga mananampalataya na ang Diyos mismo ang pupuno sa atin ng pag-asa, kagalakan, at kapayapaan. Pero with a condition. Ano yung condition kaya dito? Yes, magkakaroon ka ng pag-asa, pinapanalangin yun ni Paul para sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Pero ano yung condition na dapat natin gawin? Yung magtiwala. Kanino magtitiwala? Sa Panginoon. At bubunga, aapaw ka sa pag-asa. Once na nagtiwala ka sa Panginoon, magbubunga at aapaw ang iyong pag-asa. Kaya kung puno ka ng tiwala sa Diyos, tayo dito, buo yung tiwala mo sa Panginoon, pupunin ka rin niya ng pag-asa. Kapag si Lord ang pinagmumulan ng lakas natin, pag si Lord lang, hindi ka mauubusan, kundi aapaw ka pa para sa iba. So gamitin natin ang ating pag-asa para palakasin din ang iba. Once na nagtitiwala tayo sa Panginoon ng buong puso, napagkakalooban tayo ng pag-asa, nararanasan natin yon. No, why not naman na yung paglilingkod natin sa Panginoon, ibahagi din natin sa iba para maranasan din nila yung pag-ibig ng Panginoon at magkaroon din sila ng pag-asa. So, yun yung point 1 natin. Ngayon, sa point 2 naman natin, ang title natin dyan is yung paglilingkod. From verse 14 to 24. Sige po, kayo naman po magbasa. Pa-flash naman po. And sige po, basa po. Next po. Sige, tuloy nyo lang po hanggang 24. Dahil nakipag-isa
Ayan. So, yung verse 14 doon, mapapansin natin dito, napatanong ba kayo na si Paul dito, sinabi niya, mga kapatid, sure talaga ako mabuti kayo at matalino at kaya niyong turuan ng isa't isa. Nang hindi pa niya, nakakasama talaga itong mga tao dito sa Rome na sinusulatan niya. Pero ganun yung confidence ni Paul, kahit na, dahil alam niyang nagtitiwala to, mga nakakilala to sa Panginoon, ina-assure na agad niya na itong mga nandito ay matatalino to, mabubuting tao. Kasi sinasabi ni Paul na may tiwala siya sa mga taga-Roma na sila ay may kabutihan, may kaalaman, at may kakayahang magturo sa isa't isa. Hindi niya sila minamaliit, in fact, ina-affirm niya sila. So, wag nating isipin din, no? Kaya nga sinasabi niya, kaya nyo yan. Alam kong matatalino kayo, mabubuti kayo. Kaya nyo rin magbahagi ng salita ng Panginoon or ng gospel. And sa atin ngayon, no, sa panahon natin ngayon, lagi natin tandaan na hindi lang kami or hindi lang ang pastor natin ang pwede magbahagi ng salita ng Panginoon. Maging tayo na nakikinig dito, we can apply this sa ating family, sa classmates, sa ka-work. And may access din tayo para ibahagi ang salita ng Panginoon. Sa church, lahat tayo ay may part. May alam ka man o konti o marami, pwede kang gamitin ni Lord para palakasin ang iba. So, hindi lang kami ang ginagamit ng Panginoon. Pwede rin kayo. Lahat tayo. Pwede tayong gamitin ng Panginoon para makapagbahagi sa iba. So, kung alam mong may alam ka sa salita, huwag mong sariliin, i-share mo ito. And sabi doon sa verse 15, pero sa sulat na ito, nilakasan ko ang loob ko para i-remind kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos. So bagamat may tiwala si Paul sa kanila, kailangan pa rin silang paalalahanan. So ito, hindi to dahil paulit-ulit lang, pinapaalala lang to sa atin. Lagi tayong nire-remind. Actually, lahat naman na tinuturo namin dito, lahat na nagtuturo dito, nadadaanan na natin yun. Lagi na yun, pinapaulit na lang sa atin. Pero ito ay paalala sa atin. Dahil nga yung mga tao, katulad ng sinabi ko nga kanina, di ba? Ang tao, madaling makalimot yan, pero ang Panginoon hindi. Tayo kasi, lagi tayong makakalimutin. Kaya lagi pinapaalala sa atin yung mga bagay na ito. Huwag tayong ma-offend kapag pinapaalalahanan tayo. Yes, alam ko, minsan, pag pinapaulit na, masakit. Totoo ba? Pag paulit-ulit ka na lang, ang sakit na. Totoo naman, di ba? Pero, huwag sana tayong ma-offend kung patuloy tayong pinapaalalahanan ng Panginoon. Minsan iniisip natin, alam ko na yan. Pero hindi sapat na alam. Kailangan ulit-ulitin at isa sa buhay. Kaya nga mayroong tayong tinatawag na sanctification eh. Patuloy tayong binabago ng Panginoon, sinasanctify tayo. Yes, we are justified. Pero sinasanctify tayo ng Panginoon. Araw-araw tayong binabago. Kung sasabihin mong paulit-ulit, alam ko na yan, hindi. Kailangan talagang lagi nire-remind sa atin to. And yung masakit nga dito, no, paulit-ulit na nga. Pero ano nangyari? Paulit-ulit na nga. Ano na ngayon nangyayari sa buhay mo? Naisa sa buhay mo ba? May pagbabago ba? Kung ikaw ang nagre-remind ng tama, gawin mo ito ng may pagmamahal, hindi mayabang. So, ganun din naman. Tayo rin naman, as a part of nagre-remind tayo sa mga kapwa nating Kristiyano, sa mga binabahagian natin, yes, nagre-remind tayo. Siyempre, hindi naman din to the point na para kang mayabang yung dating. Gawin mo naman ito ng may pagmamahal. And ako po, ginagawa ko po sa inyo to. Nire-remind ko po kayo ng pagmamahal ko sa inyo. And maski sa akin, nire-remind ko din po ito. Nire-remind ko rin po ito sa akin. And sabi sa verse 16, pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Ginagawa ko ang tungkulin ng isang priest na mag-preach ng magandang balita ng Diyos para maging banal at katanggap-tanggap na offering ang mga Gentiles sa tulong ng Holy Spirit. So si Paul ay tinawag na
na maging minister ng mga Gentiles. At alam naman natin yon from Book of Acts. Nag-series tayo ng Book of Acts. Ang mission talaga ni Paul ay para sa Gentiles, kung paano siya nagmisyon sa maraming lugar at binabahagian niya yung mga Gentiles, mas pinapriority niya. Dahil yung minister niya, hindi lang siya preacher, kundi parang priest talaga. Inaalay niya ang kanyang gawain para sa Diyos. At ang kanyang mission, ipahayag ang gospel para sa mga Gentiles ay maging kalugod-lugod sa Diyos. So, ano matututunan naman natin dito? Paano naman natin ito ma-apply sa atin sa panahon ngayon? So, ang pagtuturo ng gospel ay hindi lang basta trabaho o dahil nauobliga ka na, dahil kailangan ito ialay sa Diyos. Hindi lang siya basta-basta ganun. So, hindi namin ito ginagawa or yung mga nag-serve dito sa church, hindi natin ito ginagawa para lang sabihin na trabaho kasi hindi siya ganon. Kung ikaw ay involved ka sa ministry, sa teaching man yan, sa kahit anong ministry man dito sa simbahan natin, huwag lang gawin dahil kailangan. Huwag lang gawin dahil nauobliga ka na. Gawin mo ito ng gawin mong worship ito kay Lord. And sabi nga sa isang quote, our service is not for applause, but for worship. So, hindi natin ito ginagawa para sa sarili natin, para palakpakan, para tignan tayo ng maraming tao na, galing naman na ito, nakaka-miss naman ito, nakaka-bless naman itong taong ito. No. Actually, lagi natin dapat binabalik sa Panginoon. Nagagawa lang natin ito dahil sa awa ng Diyos. Lagi po natin tandaan yan. Sabi sa verse 17, dahil nakipag-isa ako kay Christ Jesus, may dahilan ako para maging proud sa paglilingkod ko sa Diyos. So, hindi sinasabi to ni Paul, kasi may term na proud. And sa other version talaga, sinasabi niya yan. Pero hindi niya pinagmamalaki literally yung sarili niya dito. Na proud ako, magaling talaga ako, servant ng Diyos. Hindi niya talaga yung itinataas sa sarili niya. Actually, ipinagmamalaki niya pa rin ang Panginoon. Hindi siya nagpapasikat, kundi nagpapakita ng sino si Jesus sa kanyang ministry. Kaya siya proud dahil nakikita yung Panginoon sa buhay niya. Hindi siya proud dahil sikat na siya, dahil famous na siya sa bawat lugar, kilala na siya na nagbabahagi sa mga Gentiles. Hindi ganon. Proud siya dahil na ipagmamalaki niya ang Panginoon. Tayo po ba? Proud tayo? Kaya po ba natin maging proud dahil ipagmamalaki natin ang Panginoon? Ala ka, tulog na sila. Amen po ba? So, matututunan naman natin dito, ang pag may nagawa kang maganda sa ministry, ibalik ang glorify or yung glory kay Lord. Minsan, may mga tendency tayong mabigla, may mga achievement, pero tandaan natin, wala tayong kayang gawin kung wala si Kristo. So, sabi nga sa isang quote, ang spotlight ay para kay Jesus, hindi para sa atin. Sabi sa verse 18, ang ipagmamalaki ko lang ay kung paano ako ginamit ni Christ para i-lead ang mga Gentiles na sundin ang Diyos. Nagawa ito ni Christ gamit ang salita at gawa. Sabi sa verse 19, sa kapangyarihan ng mga himala at nakakabilib na bagay. At sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. At dahil dito, totally na-preach ko ang magandang balita tungkol kay Christ sa pagbiyahe ko mula sa Jerusalem hanggang Illyricum. So, hindi tungkol kay Paul ang lahat ng ito. Yung mga sinusulat niya ay hindi pa tungkol sa kanya. Lahat ng nangyayari kay Kristo ang gumawa sa pamamagitan niya. Ay yun ang tinutukoy niya dito. Ang Gentiles ay naniniwala hindi lang dahil sa salita, kundi dahil nakikita rin nila. Kung napansin natin dito, no, yung mga signs and wonders, yung sinasabi na mga himala, habang napipreach sila, habang nagpipreach si Paul ng gospel sa mga Gentiles, at the same time, gumagawa sila ng mga himala. Ito, sa panahon kasi nila, ginagawa nila ito dahil hindi pa naman kompleto ang Biblia. Wala sapat na pruweba para totally maniwala agad sila sa pinagsasabi ni Paul. So, nagiging backup nila yung mga
pagpapagaling nila, yung mga miracles na nangyayari sa panahon nila. Pero kung sa panahon natin ngayon, ano ba yung mga bagay na dapat natin mapansin? Signs and wonders were not just display. They were testimonies that back up the gospel with the real supernatural. Sa panahon nila yon. Pero sa atin, sa panahon natin, kung mapapansin nyo, sa kanila kasi literal eh. Sa panahon natin ngayon, hindi na kasi yun yung talagang pwedeng sabihin natin na himala. Wala na kasing gano'n. Yung mabubuhay yung patay, bubuhayin. Nakakatakot yun. Sa panahon ngayon, mabubuhay mo yung patay. Mapapagaling mo, hihipan mo lang, duduraan mo lang. Hindi na gano'n sa panahon ngayon. Alam niyo yung tunay na miracle sa panahon ngayon, yung makikita mo sa isang tao, makikita mo yung dating loko-loko, dating addict. Tapos makikita mo yung buhay niya bagong-bago talaga. Yun yung totoong miracle. Yung kapayapaan, kahit na nakakaranas ka ng hirap sa buhay, pero nakakaranas ka pa rin ng kapayapaan, yun yung totoong miracle ngayon. Yung mga answered prayers, kapag nagpapalangin tayo sa bawat isa, tapos nangyayari yung mga answered prayers natin, yun yung mga miracle na naranasan natin ngayon. Signs and wonders today may look different, but they still exist. No, hindi ko sinasabing wala nang miracle ngayon. Wala na yung ganun, signs and wonders. Pero iba na ngayon sa panahon natin ngayon. Kompleto na yung Bible. Kung gusto mo talaga ng kaligtasan, magtiwala ka sa Diyos, magbasa ka ng Biblia, yun talaga. Pero kung nasa panahon ka nila, kailangan mo talaga yun. Pero ngayon, magbasa ka lang ng Biblia. Kung gusto mo ng, Lord, sign po, hindi na yun. Hindi mo na maranasan yung mga ganun. Ang pinakamalaking himala ay ang buhay na binago ni Kristo. Yun yung talagang nanaisin natin. Gusto nyo ng himala? Maranasan natin yung pagbabago sa buhay natin. Yun yung himala. Sabi sa verse 20, ang goal ko ay i-preach ang magandang balita sa mga lugar na hindi pa kilala si Christ para hindi ako magtayo sa pundasyon na inilagay ng iba. Gaya ng sinasabi sa Scripture, makikita siya ng mga hindi pa nasasabihan ng tungkol sa Kanya at maiintindihan siya ng mga hindi pa nakakarinig tungkol sa Kanya. So, si Paul, mas dinidesire niya abutin yung mga hindi pa nakakakilala. Yung mga hindi pa naaabot ng gospel sa panahon nila. So, hindi siya nakikipaglaban sa mga nabahagian ng iba. If mapaalala nyo, sa Book of Acts, kasi may mga nagbabahagi na sa ibang lugar talaga eh. May mga binaptize na siya, tapos nagbabahagi din sa mga ibang lugar. So si Paul, mas nagpo-focus talaga siya dun sa Gentiles talaga at yung mga hindi pa nakakakilala. Ayun ang goal ni Paul. At hindi niya kinakalaban pa yung mga nabahagian na, yung mga nakaabot na ng gospel. So sa panahon natin ngayon, hindi misyon ang paglipat ng mga Kristiyano mula sa ibang church. Ang misyon ay ang hindi pa nakakakilala kay Jesus. So, iba yung sa panahon kasi natin ngayon, pwede kasing possible sa mga province, sa mga bundok, possible na, pero sa panahon ngayon talaga nababahagian ng mga salita ng Panginoon, nababahagian na ng gospel. Kahit saan ka pa ngayon, saang lugar ka pa ngayon, mababahagian ka na sa pamamagitan ng social media, sa mga missionary na pumupunta sa bundok, nababahagian na. Pero ngayon, may i-apply natin ito sa panahon natin, yung mga ganitong sinishare ni Paul, paano natin siya may apply? Yung mga tao na may church na sila, tapos hahatakin pa natin
yung maliit na churches na lang sila, tapos kukunin pa natin yung mga tao doon. Parang, yun yung tinutukoy dito ni Paul, na iba yung dating ng ganong bagay. Na hindi naman na natin kailangan pa, nakakilala na sila, may sambahan na sila, ba't pa kailangan natin silang kunin? Yes, hindi natin alam kung ano yung reason. May mga iba talaga na darating sa lugar natin, na galing ibang church. Hindi man natin alam totally yung reason nila. Pero, mas okay na malaman natin talaga kung bakit nga ba, ano yung reason nila. Kasi hindi rin effective talaga yung palipat-lipat ka ng church. Na hindi siya yung hindi siya kind of mission, parang ang nangyayari migration siya. So Paul was clear in Romans 15 to 20, his ambition was not to build on someone else's foundation. Kaya kung ang fruit ng gospel ay sharing natin ay napunta lang sa paglipat ng already believers mula sa ibang churches, baka hindi yun mission ang nangyayari doon. Baka kung gano'n ang ginagawa ni Paul sa pagmi-mission niya, yung may mga churches na, tapos babagirin niya, o dito ka, punta ka dito sa church ko. Parang hindi na yon mission. Tawag na doon migration. That's not wrong in all cases. Some people are genuinely led by God to move churches. Yes, may mga iba talaga na may reason bakit sila lumilipat. Dahil nga, siguro, malayo na talaga yung simbahan nila dahil lumipat sila ng ibang lugar. But as a pattern, is unhealthy. And sometimes, yung result nito, spiritually sa atin, ay hindi maganda. Pagdating sa verse 21, pinapakita niya na ang prinsipyo niyang ito ay ayon din sa kasulatan, sa sinasabi sa Isaiah. At maraming bansa ang di na makakapaniwala. Walang masasabi ang mga hari dahil sa kanya. Makikita nila ang mga bagay na hindi pa nasasabi sa kanila at maintindihan nila ang mga bagay na di pa nila narinig. So yun yung sinasabi sa Isaiah 52 verse 15. Yun yung sinusundan ni Paul na hindi na niya dapat bahagian pa yung mga nakakakinig na ng salita ng Panginoon. Ang inaabot niya, yung mga hindi pa nakakakilala. Kung susundin natin ang puso ni Paul at ang puso ni Kristo, hindi lang tayo magfo-focus sa mga Christian na galing sa ibang churches. Dahil Christian na yan, madali yan sharean. Madali yan may invite para may masabi ako na may sharean ako sa church namin, daling ko tong Christian na to. Hindi po siya ganun. Hindi dapat tayo mag-focus sa mga ganun bagay. Kundi magkaroon tayo ng puso para sa mga tao na totally hindi pa nakakakilala kay Christ. Alam niyo po, yes, may mga nakakarinig ng salita ng Panginoon, pero may mga tao pa rin sa paligid natin na questionable pa rin sila. Kaya kilala na si Jesus, kilala nila na may Diyos, pero kulang pa yung alam nila. Yun yung dapat natin sharean sa panahon ngayon. Tama po ba? And sabi sa verse 22, iyan ang dahilan kaya hindi matuloy-tuloy ang pagbisita ko sa inyo. Pero ngayon, natapos ko na ang mga trabaho ko sa mga lugar dito at dahil matagal ko na kayong gustong puntahan, sana magawa ko ito ngayon. Plano kong dumaan sa inyo sa biyahe ko punta sa Spain at sana matulungan niyo ako sa pagpunta ko doon. Pagkatapos ng masaya kong pagbisita sa inyo ng sandali. So nakita natin dito na dahil may mga inaabot si Paul, may pina-priority siya talaga. Yun yung plano kasi ng Lord sa kanya na unahin yung mga hindi pa nakakilala. Kaya hindi agad siya makapunta sa taga-Rome na mga binabahagian niya doon na may mga simbahan na talaga. And yung explanation niya, kahit na matagal nang gustong puntahan ni Paul ang Rome, pero laging may ginagawang ibang plano ang Diyos para sa kanya sa mga ibang lugar na hindi pa naabutan. Plano rin niyang pumunta sa Spain para mas mapalawak pa ang kanyang evangelism. So kahit na ang plano ni Paul ay binabago at ginagabayan ng Diyos, pero yung puso ni Paul sa mga bagay na yun, ako na-explain na natin to before na ano yung feeling no na parang ito yung plano mo nakaset na yung itinerary mo, yung lalakaran mo,
Pero biglang nagbabago yung plano. Biglang ito yung gustong gawin sa'yo ng Lord. Medyo nakakainis, no? Pero si Paul, yung mindset niya dito na kahit na ito yung plano, kahit na nababago yung plano niya, na gusto na talaga noon pa lang, gusto na niya talaga pumunta sa Rome, pero ito yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Pero yung puso ni Paul, maglilingkod pa rin talaga siya ng buong puso, sinusunod pa rin niya talaga yung plano ng Panginoon. And sana tayo din, no, na minsan may gusto tayo, may prayer tayo na, Lord, pupuntahin mo na ako dito. Lord, ito na yung prayer ko. Lord, ito yung plano ko. Pero pag dumating yung time na ito yung pinapakita sa'yo na plano ng Panginoon, sana wag na tayo magtampo, wag na tayo yung ano ba yan, nakakais naman. Sana sundin pa rin talaga natin. Or hindi lang sana, dapat sundin natin yung mas plano ng Panginoon para sa atin. And ang lingkod ay marunong dapat maghintay sa timing. Ang plano ng Diyos ang mas malawak kaysa sa plano natin. Yun yung lagi natin tandaan. Ang paglilingkod ay hindi personal convenience, kundi kingdom mission. So, hindi mo man makita ang buong plano, basta sigurado kang kasama ka sa plano niya. Yun yung mas maganda, no? Na yes, hindi mo man alam kung ano yung plano ng Panginoon. Yes, kasi dahil gumagawa tayo ng mga iba nating plano, dahil wala nga tayong idea kung ano yung plano sa atin ng Panginoon. Pero mas naisin siguro natin dapat na sigurado tayong kasama tayo sa plano ng Diyos. Minsan sa paglilingkod, hindi agad klaro kung saan ka dadali ng Diyos, pero kahit hindi mo alam ang lahat ng detalye, basta sumunod ka sa Kanya, panatag ka. Kasi alam mong may purpose ang ginagawa mo at mahalaga, kasama ka sa plano niya. Yun yung naisin natin, na dapat makasama tayo sa plano ng Diyos. And yan ang point 2 natin. Ngayon, ang point 3 naman natin is patungkol sa pagmamalasakit. Ito yun naman yung patungkol sa pagmamalasakit sa mga hentil or sa Gentiles. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo verses na ito. Sabi dyan sa verse 25, pero ngayon pumunta ako sa Jerusalem para mag-serve sa mga Christian doon kasi masayang nagbigay ng tulong ang mga churches sa Macedonia at Akaya para sa may hirap na Christian sa Jerusalem. So kung maaalala nyo yung sa Book of Acts ulit, siya laging binabalikan kasi medyo connected talaga siya eh. If naalala nyo yung last part sa Book of Acts, kung paano sinasabi doon na babalik siya sa Jerusalem at di niya alam kung ano yung hate na nag-aabang sa kanya doon, kung makukulong ba siya. Pero ito rin yun. Ito rin yung tinutukoy dito, yung pagbalik niya sa Jerusalem. Kasama doon yung mga donation na binibigay ng mga ibang churches na pinuntahan niya. So, Paul was bringing financial help to the Jewish Christian in Jerusalem. The Gentile churches from Macedonia hanggang Akaya. So, doon pa lang sa pinapakita na yung may bibigay sila na financially para sa mga Jerusalem. Ayun yung nagpapakita pa lang dito ng pagmamalasakit. Hindi sapat yung pakikiramay lang na naghirap na kayo dyan sa Jerusalem. Nandito, nakikiramay po kami, naghirap kayo dyan. Hindi lang, pero sila, nagbibigay sila ng financially. Tayo rin naman sa panahon natin, alam niyo po yun, hindi sapat yung salita lang na nagmamalasakit kayo, nangangamusta. Hindi ko rin naman sinasabi na kailangan pagmamalasakit, magbigay ng pera. Hindi rin naman ganon. Pero sana nakikita with action yung pagmamalasakit natin sa iba. And hindi sapat ang pakikiramay sa salita. Ang totoong pagmamalasakit ay may gawa. Handang tumulong kahit malayo ka, kahit hindi ka katribo. Or ka-church man yan, ka-member ka man yan, kahit hindi ka kapamilya niyan, dapat handa tayo magmalasakit, hindi lang sa salita.
And ang matututunan naman natin dito is tulungan natin ang hindi lang mga kakilala natin. Kaya ba natin yun? Tutulungan natin yung mga hindi lang natin kakilala, ka-close. Kaya ba natin yun? Magmalasakit sa mga hindi natin kakilala. Tulungan natin hindi lang mga kakilala natin sa church, kundi pati mga hindi natin ka-close, basta kapatid kay Kristo. Pag nangangailangan yan, basta kapatid mo kay Kristo, tulungan natin yan. Sabi sa verse 27, magsaya sila nang gawin ito. Actually, magsaya sila na gawin ito. Actually, dapat talaga silang tumulong kasi nakishare ang mga Gentiles sa spiritual blessing ng mga Jews. Kaya dapat ding mag-share ng material blessing ang mga Gentiles para tulungan ang mga Jews. Pag tapos ko na ito at naibigay ang lahat ng mga tulong na kinolekta para sa kanila, dadaan ako sa inyo bago ako tumuloy sa Spain. So, tama lang naman talaga, no? Kasi, saan nanggagaling yung mga materials ng Gentiles? Sa Jew. Sila kasi yung promised land, sa kanila binaba lahat ng mga commandments, mga law, ng mga pinagbabawal, mga material na kailangan ng Gentiles, sa kanila nanggagaling. So, nakikibahagi sila. So, dapat lang naman din na magbigay sila ng tulong para sa mga Hudyo. Kaya bilang ganti ng pagmamalasakit nila, nagbigay sila ng tulong physical na pangangailangan. This humble gratitude turned into practical love. So yung pagmamalasakit na natutunan natin dito, yung kung nakatanggap ka ng pagpapala, wag mo din kimkimin. Kung nakatanggap ka ng blessing, nabahagihan ka ng blessing, wag mo na kimkimin. Ibahagi mo din. That's a Christian maturity, no? Kung tatanungin nyo yung pagiging part, kung ano yung isa sa mga part ng pagiging mature Christian, yung hindi mo kinikim-kim, kung ano yung blessing na meron ka, na ibabahagi mo din dapat sa iba. So, support those who, yung mga kasamaan mo sa pananampalataya, dito man sa church yan, supportahan natin yung mga pastor natin, yung mga missionaries na darating dito, yung mga member natin na nangangailangan ng tulong, supportahan natin sila. Hindi ka lang tatanggap, kundi dapat tagabigay ka rin. Hindi lang puro tanggap ka ng tanggap. So, hindi ko rin naman, wag naman natin ding i-misinterpret yung bagay na to na kailangan makatanggap ka muna bago ka magbibigay. Or kailangan parang nagiging required siya. Siyempre dapat kusang loob pa rin. Hindi doon nag-work yun na, nakatanggap ako, magbibigay ako. Nakatanggap ako ng blessing, kaya ako magbibigay. Para makatanggap ulit ako ng blessing. Hindi siya ganun Hindi ganun nag-work yung pagmamalasakit. Ang totoo nagmamalasakit ay yung kusang loob ka magbibigay. Hindi dahil alam mong makakatanggap ka ng blessing. Kaya lagi namin ni-explain po sa inyo yung pagdating natin sa mga, alam ko medyo mabigat po itong bagay na ito, yung pagdating natin sa pag-offering natin, pagtatides po natin. I want you to explain pa na hindi tayo nagtatides dahil i-expect natin na pag nagtides tayo, may blessing na darating sa atin. Amen po ba? Nagigets niyo po ba yung point ko? Hindi tayo nagbibigay sa church dahil yung mindset natin, bibigay ko tong pera na to, bibigay ko tong offering na to dahil gusto ko makatanggap ng ganitong bagay dahil doble ang balik daw pag nagbigay ako. Hindi po ganun ang pagtatides natin. Ginagawa natin yun dahil patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon. Ibinabalik lang natin yun para sa Panginoon. At para sa tulong din natin sa sambahang ito. So, Paul expect to bring blessing when he visited Rome. So, hindi lang pera ang pinapakita sa pagmamalasakit, pati sa panalangin, sa pakikiisa, at pagdadamay sa misyon ng iba. So, again, no, meron po, lagi po namin itong ina-announce. So, hindi lang po sa pera ang pagbibigay ng pagmamalasakit. Lagi po namin itong ina-announce na meron po tayong prayer meeting every Friday. Kung gusto nyo po makatulong, makatulong sa pagmamalasakit para sa iba, hayaan nyo po na gamitin nyo yung
yung prayer meeting natin na makapag-pray tayo sa bawat isa. Lagi namin pinagpipray, yung mga prayer request na ating mga kapatid. Yun pa lang eh. Yung bagay na yun, malaking tulong na yun para ipakita natin na nagmamalasakit tayo sa ating mga kapwa Christian. So sa verse 33 naman, sabi doon, sana samahan kayo ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa lahat. So Paul closes with a blessing of peace. Isang tanda ng unity at pagmamalasakit sa isa't isa. So, yung pagmamalasakit naman na pinapakita dito ay ang ugat ng pagmamalasakit ay ang presensya ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan kung tunay na malasakit, may tunay na pagkakaisa. So malaking tulong talaga yung pagmamalasakit natin sa bawat isa. Dahil sa pagmamalasakit natin sa bawat isa, nagkokosto ng pagkakaisa natin. Right? Lagi natin, nag-camp na nga tayo ng VR1, di ba? Yun yung unang camp natin. Nagagawa na ba natin yun na magkakaisa tayo? Nagkakaisa na ba ang bawat isa? And last, ayun na, sige na. Stretch nga po. Ganun muna tayo. Gising. Wala, tapos na po. Yay! Ayan, so point 4 na tayo. Dahil pagkakaisa, dahil sa pagmamalasakit, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa. Ayan ang point 4 natin. Pagkakaisa para sa lahat ng believers. Kapit lang po kayo kasi buong chapter 16 po ito, nababasahin natin. So, isa-isahin po natin. Sabi sa verse 1 to 16, sabi doon na pinapakilala ko sa inyo si Poby, kapatid natin siya. Okay siya at nagsaserve siya sa church sa Century. I-welcome nyo siya sa Panginoon kung paano winelcome ang isang Christian. Tulungan nyo siya sa abot ng makakaya nyo kasi marami siyang natutulungan at isa na ako doon. Pakisabi hello kay Priscilla at Aquila, mga kasama ko sila sa pag-serve ko kay Christ Jesus. Nilagay nila sa panganib ang buhay nila para sa akin. Nagpapasalamat ako sa kanila. Pati na rin ang lahat ng mga churches ng mga Gentiles. Pakisabi rin hello sa church na nag-gather sa bahay nila. Pero hello din sa kaibigan kong si Apenetus. Siya ang unang naniniwala kay Christ sa Asia. Ikumusta nyo ako kay Mary. Nag-serve siyang mabuti para sa inyo. Ikumusta nyo din ako kina Andronicus at Junia, mga kapwa ko Jews na kasama ko sa kulungan. Kilala sila ng mga apostol at nauna silang naging Christian kaysa sa akin. Kumusta rin kila Ampliatus, ang mahal kong kaibigan at kapwa ko Christian. Hello kay Urbanus, kapwa nating worker kay Christ, at kay Stachys at ang mahal kong kaibigan. Ikumusta nyo din ako kay Apeles na napatunayan tapat siya kay Christ. Kamusta rin sa pamilya ni Aristobulus. Nakakabulol yung mga pangalan nila. Binabati ko rin ang mga kamag-anak kong si Herodion at ang mga Christian sa pamilya ni Narcissus. Hello kay Trapanea at Tryphosa na mga servant ng Panginoon. Hello sa mga mahal kong kaibigan na si Persis. Marami siyang nagawa para sa gawain ng Panginoon. Binabati ko si Rufus, isa siyang mahusay na servant ng Panginoon. Pati na rin ang nanay niya na parang nanay ko na rin. Binabati ko rin si Asyncritus, Plegon, Hermes, Patrobas, Hermas, at ang lahat ng mga Christian na kasama nila. Pakigreet sina Philologus, Julia at Nereus, at mga kapatid niyang babae, at si Olympas, at ang lahat ng mga pinili ng Diyos na kasama nila. I-greet nyo ang isa't isa ng may pagmamahal. Kinakamusta kayo ng lahat ng churches ni Christ. Grabe yung mga pangalan, no? Pero ano bang matututunan ba natin dito? Si Paul, ino-honor niya talaga. Binanggit niya pa lahat-lahat ng mga nakatulong sa kanya, lahat ng mga kaibigan niya, kinakamusta niya. So Paul honor
different believers, babae man yan, lalaki man yan, worker man yan sa church nila, leader man yan, ka-churchmate, even nanay ng mga kaibigan niya, kinakamusta niya, kilala niyang lahat. Ipinapakita niya ang lahat ng may mahalagang papel sa katawan ni Kristo. Binibigyan niya talaga ng importance. Yung mga kahit mababaw na role man yan, kinakamusta niya. Maging ang mga tumatanggap ng mga gathering sa bahay ay tinuturing niyang mahalaga. Yung mga nag-open ng Bible study sa bawat bahay, no? Binibigyan niya talaga ng honor, pinapahalagahan niya yung mga ganung bagay. So, ang matututunan natin dito na huwag nating maliitin yung mga ginagawa ng iba sa church. Yung mga behind the scene, parang behind the scene ng sambahang ito, yung hindi natin napapansin na naglilingkod sa church na to. Yung mga taong naglilinis, kilala niyo po ba yung mga naglilinis sa church every Sunday? Kapag pumupunta tayo dito, ayos na itong mga to. Dapat lagi natin silang pinapasalamatan, sila Kuya Cesar, sa Bungato family, kala Pastor Obet, no? Mahalaga sila para sa atin. No, hindi lang, yes, ina-appreciate naman natin yung worship team na lagi sila dito, pero yung mga tao na behind ng sambahan na to na kumikilos para sa atin, no, lagi natin silang pasalamatan, lagi natin pahalagaan sila. Magpakita ng appreciation sa mga silent worker, mga tech team man yan, multimedia man yan, sa ushers man natin, yung mga nagli-lead ng prayer natin sa prayer meeting. Kilala nyo po ba lahat ng mga umaten sa prayer meeting? Kilala nyo po ba yung mga nagpapanalangin sa inyo sa every Friday? Kilala nyo po ba sila? Lagi natin pasalamatan. Lahat ng dumadalo rin dito, kayo po, na nandito ngayon, maraming salamat din po sa inyo dahil nandito po kayo. Mahalaga po kayo na nandito kayo. Mahalaga din po kayong parte ng simbahang ito. Kailan ka huli nagpasalamat sa ka-churchmate mo sa kanilang paglilingkod? No? Ayun yung tanong. Kaya tapigin mo naman yung katabi mo, salamat sa'yo. Huwag na natin isipin kung sino yan. Yung katabi mo na yan. Di ba? Lahat tayo parte nun. Mahalaga tayo sa sambahang ito. Kaya salamat po sa inyo. And sabi sa verse 17 to 20, bigla nagbago pagkatapos ng pangangamusta. Bigla na naman ulit siyang nagbigay ng paalala sa atin. Mga kapatid, please mag-ingat kayo sa mga tao nagdadala ng gulo at nagdi-divide sa church at kumukontra sa mga teachings na tinanggap nyo, layuan nyo sila. Kasi hindi ang Panginoon natin si Christ ang pinagsisilbahan ng mga gumagawa nun, kundi ang mga sarili nila. Kunyari, ang gagaling nilang magsalita, naluloko tuloy nila ang mga inosenteng tao. Alam ng lahat kung paano nyo sinusunod ang Panginoon. At dahil dito, masaya ako. Gusto ko maintindihan nyo kung ano ang mabuti at maging inosente kayo sa paggawa ng masama. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan at malapit na niyang pasukuin si Satan sa inyo. Mararanasan nyo sana ang sobrang kabaitan ng Panginoon nating si Jesus Christ. So, pinapaalalahanan po tayo ulit ni Paul. Again, yes, nababanggit na dito sa atin na marami tayong mararanasan ng mga false teachers sa social media man yan, sa mga nakakasalumuhan natin yan, maging sa simbahan na to, may makakasama tayo ng ganyan. Pero lagi po itong pinapaulit sa inyo para i-remind tayo na mararanasan natin may mga false teaching at mag-ingat po tayo sa mga ganong bagay. Kaya ano ba yung dapat gawin natin? Ayun, hindi ko na sasabihin, ano ba yung dapat natin gawin para maiwasan natin yung mga ganong bagay, yung mga false teaching? Ano ba yung best na gawin natin? Yung magbasa. Right? Yun lang, magbasa ng salita ng Panginoon para maiwasan natin to. Maging matalino tayo at mahuhusay talaga pagdating sa mga mensahe ng Panginoon para hindi tayo magkaroon or maiwasan natin yung mga paniniwala natin sa mga false teaching man yan. Huwag tayo mag-rely sa mga narinig lang masyado natin. And even sa akin po, yes, hindi ko sinasabing mali tinuturo ko pero
kung gusto nyo ng reference, kung gusto nyo mas tumibay yung paniniwala nyo sa mga binabahagi ng mga napipreach dito, magbasa rin po tayo, mag-advance reading man tayo, or after neto, basahin din natin mabuti yung Bible, kung totoo ba yung sinasabi ni Brother Denzel, yung mga ganung bagay po. Mahalaga po yun. So, pinoprotekta mo ba ang unity ng church mo? Minsan ikaw ang source ng chismis at division. Ang tunay na malasakit ay tapat sa pagsunod at pag-iwas sa gulo. So, kung isa ka sa nagmamalasakit sa unity, sa pagsasama ng simbahang ito, dapat hindi ikaw yung nagbibigay ng division, dapat hindi ikaw yung nagbibigay ng false teaching sa mga kapatid natin. Kung ikaw dapat ang nagbibigay ng pagkakaisa sa bawat member ng simbahang ito. Sabi sa verse 21 to 24, kinakamusta kayo ni Timothy, kasama ko siya sa trabaho. Si Lucius, din at sina Jason, at Sosipater na mga kamag-anak ko. Ako si Tertius, at ako ang nagsusulat ng letter na ito. Hello sa inyo, pagpalain kayo ni Lord. Kinakamusta din kayo ni Gaius, dito kami mag-i-stay sa bahay niya, at dito rin nag-gather ang buong church. Hello din daw sabi ni Erastus, ang city treasurer, at si Quartus, at ni Quartus na kaibigan natin. Pagpalain kayo, lahat ng Panginoon nating si Jesus Christ. Amen. So, si Paul, ina-acknowledge din niya yung mga co-workers niya sa pag-share niya ng gospel, sa pagbabahagi niya ng salita ng Panginoon. Pinakilala niya doon yung sila Timothy and si Tertius. Dito, nabanggit na siya dito. Di ba, nung chapter 1 natin sa Romans, binabahagi at pinakilala na natin siya agad. In-spoil na agad natin na sino ba yung nagtagasulat ni Paul? Kasi si Paul kasi may diferensya na yung mata niya. And I think sa sobrang, sa tanda na rin niya, kailangan niya talaga ng tagasulat. So ito yon, nagpapakilala dito si Tertius and si Gaius at marami pang iba. So this shows that ministry is never done alone. So hindi mo kaya mag-isa. Hindi ko po kaya na mag-isa, hindi nyo rin po kaya na mag-isa. So kailangan meron kang kasama, meron kang team, may kaagapay, yun yung tamang term natin, no? Kaagapay sa simbahang ito. Kaya nga lagi dapat tayong may ka-life group eh. So, hindi ka nag-iisa sa ministry, malasakit din ang pagkakaroon ng katuwang at pakikisama sa team. Support each other. And so, para mas mapaintig pa yung pagkakaisa natin, support each other. And then sabi sa verse 25, purihin natin ang Diyos, mapapalakas niya kayo ayon sa magandang balita na pinipreach ko tungkol kay Jesus Christ at ayon sa pagpapahayag ng mahiwagang katotohanan na initago sa loob ng mahabang panahon. Sabi sa verse 26, pero ngayon, na-reveal na ito at dahil sa mga sinulat ng mga prophets at sa utos ng walang hanggang Diyos, na ipaalam to sa lahat ng mga bansa para maniwala at sumunod ang lahat. Dahil kay Jesus Christ, purihin natin ang isang Diyos na pinakamanatalino sa lahat, purihin natin siya magpakailanman at lahat ay magsabi ng tayo po tumayong lahat.